mag-isip, ano ba talaga ang pamumuno? Isang titulo? Kapangyarihan? O baka pagkilos? This is our story, the story of the SSLG, young leaders who choose to run ideas into action and help into empowerment. Alam mo dun, may mga issue lang ako napapansin sa school natin, such as yung mga estudyanteng hindi marunong magbasa. Yun yung dapat natutukan natin. And yung mga estudyante rin na hindi sila, kulang sila sa mga kagamitan. Yun din yung isa sa problem ng school natin. And ang point ko lang sana is kung ano yung mga possibility or mga posibilidad na maging solusyon doon. Hindi natin kailangan baguhin ang nakakasama. Simulan natin sa pakikinig sa Kanya. Then act as a leader. SSLG is not just about meetings, it's service. Kasama ang komunidad, hindi lang para sa Kanya. Tama! Sabay-sabay tayo. Bakas sa mukha ng mga bata ang labis na kahirapan. Ngunit kita din kung gaano sila kadeterminadong mag-aral ng mabuti sa kabila ng kahirapan. Minsan po, research na po ako nakakarating. Kasi po nilalakad lang po natin bahay papunta sa habang sumasakay po kami na akong bangka, biglang nagkay po. Kaya namin dahil maraming sumasakay at nababasa yung minsan po Okay. isa lang po yung ginagamit Saan ng dito notebook. ang Doon na po namin susulat lang. Beverages. Nakakaantig nang marinig ang bawat kwento ng mga mag-aaral. Kaya sa malasakit na programa, walang estudyanteng maiiwan. Nagpapasalamat po kami sa SSLG sa pagbibigay po ng notebook, lapis at saka ballpen na magagamit po sa pag-aaral. Maraming salamat po SSLG ng Dato Bicol Mahuntakan Memorial High School. Kaagapay ng malasakit program ang mga guro upang maghatid ng magandang edukasyon. We implemented the Malasakit program, and Malasakit stands for Maintain Areas and Love Abundantly, Share Aids, Knowledge, Instruction, and Training. As an SSLG President, ang purpose po ng Malasakit program ay upang panatiliin ang kalinisan ng kapaligiran at ang komunidad. Pangalawa dito ay upang magbahagi ng mga kagamitan o mga materyales sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Pangatlo ay ang tree planting o ang pagtatanim ng mga puno. Pang-apat dito ay ang peer tutoring o yung pagtuturo ng mga SSLG sa mga estudyanteng kailangan nila ng tulong lalo na sa pagbabasa. At ang panghuli po dito ay ang proper segregation or ang pagtatapon ng mga basura sa tamang lagayan. Kikipag-ugnayan din po ang mga SSLG sa barangay officials to ensure na ma-implement namin ng maayos ang mga programang ipinapatupad namin. And we are glad and blessed dahil na-implement naman po namin ng maayos. So now, I am encouraging all of the youths out there to be a leader, maging leader po tayo to help in improving our schools, not just in our school, but the community as well.